walang opisyal na abiso, Correct. di ba? Dapat may koordinasyon. Oo, kasi katulad niyan, kung halimbawa nagkaroon ng abiso, at least yung mga employer makakagawa ng adjustment. Yes. Ay, mga empleyado Lakay, mismo. Isa pa yun. Kaya nga, bukod lakay kasi sa mga tayo na simpleng mga Juan de la Cruz. Oo, ay tayo lumalaban ng patas sa buhay. Ha? correct. Mismong ang mga otoridad ay aminado na nagkaroon talaga ng gulatan. Wala silang ideya na biglaan na nagkasa ng pagkilos ang Iglesia ni Cristo sa EDSA People Power Monument. Pero ang ginigiit ng NCRPO, wala namang kapabayaan o negligence na nangyari sapagkat nung oras na kanilang nabalitaan na meron ng pagtitipon ay agad sila na naglatas ng security coverage para masiguro yung kaligtasan o yung kaayusan ng aktibidad lakay. Alright. Ang isang tanong ko na lang, Miss Giselle. Anong part dyan ng sarado? Sarado ba from Ortigas hanggang dun sa may Pitwason sa Cubao? O hanggang Santolan? Ang sarado lakay ang parehas na linya ng White Plains Avenue. Hindi na dadaanan ng mga motorista kaya't yung mga kalapit na kalsada, yung mga kalapit na kalye ay apektado rin yung budo, yung daloy ng mga sasakyan. I presume Ortigas, wala na dyan. Sarado na yun sa kapal ng tao. Hanggang dun sa may Boni Serrano. Correct, lakay. Okay. Talaga naman. Salamat, Miss Giselle. Salamat. Iyan muna ang sitwasyon sa EDSA People Power Monument. Ito si Giselle Rico Point para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alam mo, Lakay, wala namang problema sa pagsasagawa ng mga rally. Oo, wag lang makaperwisyo. Karapatan, malinaw na malinaw yan nakasad sa saligang batas. Provided na hindi tayo makakaabala doon sa iba nating mga kapabayan. Okay lang yan, magtipon kayo. Ay ako naman, para sa akin, walang hindi mababahiran ng pagdududa ang isang rally. Maliban na lang kung yan ay papayagan nyo na masawsawan ng mga politiko. Yun. Ha? Kasi may tumatayong politiko. Ay, obviously. Obviously. Sino ba yan si dating Congressman Mike Defensor, hindi ba? Oo. Eh pagka ganyan, yung iba natin mga kababayan, mag-iisip, maghihinala na, bakit nandyan yan? Akala ba natin non-partisan yan? Ano ba purely Iglesia ni Cristo na pagtitipon? Yes. Pati tuloy ang buong image ng INC, baka madamay. Kung papayagan nila na sumausaw yung mga politiko na katulad ni Mike Defensor, pwede naman siyang magpatawag ng kanyang sariling pagkilos, hindi ba? Nang hindi sumasabay sa mga ganyang religious activity. Ayan. Chill ka lang, Pat. Okay. Mandala, ito, meron muna tayo update mula kay Edwin Duque, ha? Mga rallyista, otoridad, bagya daw nagkatensyon sa bahagi ng EDSA Southbound. Ano ba nangyari dyan, Edwin Duque? Edwin? Henry, dalawang beses Ray. Ray. Si Ray na yan. At saka si Ray. Si Romel. Si Go ahead, Edwin. Dalawang beses na tanggang buwagin ng PNP itong southbound ng EDSA dito sa tapat mismo ng EDSA Shrine kung saan ay may nagaganap ding programa sa kabila. Pero dalawang beses na nabigo na buwagin dahil hindi pumayag, hindi tinanggal yung concrete barrier ng mga nakaaba. Kaya yung EDSA carousel lang ang tanging nadadaanan at medyo natigil pa ng halos kalating oras dahil doon sa mga concrete barrier na naitulak doon sa loob. At nagkaroon ng tulakan kanina, may dalawang pulis na napahiga doon sa dahil nahirapan sa makalabas doon sa concrete barrier at sinisigaw na tahimik yung sinasagawang pagtitipon, pero nung pumasok nga yung kapulisan para paalisin, doon nagkaroon ng aberya tulakan. Dalawang beses to, pero itong pangatlo at nagpahinga na yung kapulisan, umalis muna doon sa lugar at yung iba medyo pagod na rin, yung iba wala pa raw kain. Pero kaya muling nanahimik habang sa kabilang side south northbound, tuloy-tuloy pa rin yung programa. Ang pinaka-ground commander dito sa southbound, si General Ponce Piñones sa Caprame. Habang sa northbound naman, si NCRPO Chief Abirin, General Abirin, ang crowd commander naman doon. Kaya dalawa, magkahiwalay, no? Itong ground commander. Yung paparating na ibang galing pa sa ibang lugar, dito na sa southbound na dumidiretso dahil meron siguro dito, kung di ako magkamali, 3 to
So 3 to 400 itong nandito sa southbound na siyang nakaharang ngayon dito sa daraanan. Siguro 1, 2, 3, 4 lane. Yung hindi madaanan, tangi yung isa carousel ang nadadaanan ng lahat galing ng bahagi ng Metro Manila. Okay. Pero itong ganun din, itong So pinadadaan na yung mga private vehicles sa carousel? Sa bus carousel? na lahat, carousel. Pero minsan pahirapan pa rin dahil masikip yung kasi yung EDSA carousel dumadaan yun, yung galing dito sa 5 lanes, kumakaliwa yan, papasok doon, medyo tumitigil na hirapan dahil Alanganin. pero ang sabi naman ng ating mga kapatiran dito, hindi kami nanggugulo, tahimik kanina, huwag nyo na lang subukan na buhok ito dahil nagkakaroon ng program. At, Programa? Magkakaroon ba ng programa, Edwin? doon sa kabila, nagkakaroon ng kanya-kanyang may mga about sa mga corruption, pinapaliwanag nila na ito narinig ko lang ngayon, dapat yung... So may halong pagbabanta na susubukang buwagin, may mangyayari, ganun ba? Hindi naman siguro. Wag naman ganun. Si General Ligan, Parang sa tema nakiusap lang naman na padaanin, pero ang advice niya sa kapulisan na huwag makiusap, may paggalang pa rin. Tapos dapat makikitaan tayo. maayos sa pag-uusap. Walang halong kung anong pananakot. Tahimik naman dito, nagkaroon lang ng Aberya Tulacan nung tangkang buwagin itong southbound na papuntang Ortegas, no? Kaya pumalag at mas nanaig yung dami ng ating kapatiran. Hindi ba sila pwedeng mag-focus na lang dun sa may northbound lane para marami mas maluwag ng madaanan yung southbound? Both side, north at southbound, yung EDSA carousel ng dinadaanan pagtawid dito. Kaya nakakatanggaso lang yung epekto ng traffic na umabot. Ang dami na ipit sa kabila, kitang-kita. Talagang marami. Diba? Nakikusap natin kapulisan, pero wala. Si General Piñones, lumabas na sa krami. Ang PNP ay mahigpit na nagpapatupad ng maximum tolerance. Yun. Pero, sana naman, doon sa mga kababayan natin, wag natin sukatin ang kanilang pasensya. Di ba? Ang maiwasan talaga ang gulo. Siyempre, mga tao din yan. Oo, di ba? Huwag lang sana humantong sa sakitan. May isang nahuli, may isang inaresto dahil siguro lumampas na sa doon sa atakaran, naglawal manakit, siguro hindi napigilan. Kasi umatras sa bandi raw yun, meron yata naipit na pulis Hindi, bago. Dito meron pa bago. Kinuha siya, dinala doon, pero wala namang pumalag at siguro nakita rin ng ilan na may pagkakamali, pinayagan nilang kunin. Dinala sa mobile at inimbestigahan ngayon. Yan, katulad niyan. Walang pagpalag iba kasi alam nilang may kasi ang advice dito, huwag manakit din ng Alam mo, ang isa pa sa pinangambahan ko sa mga ganyang malalaking pagkilos, yung pumasok yung mga tinatawag na infiltrator. Yung mga iskirol. Yung mga grupo. Yung mga manggugulo. Yes, yung mga manggugulo para ibintang sa INC. INC. Di ba? Yan ang dapat bantayan. Yes. Binabantayan. Kaya ang PNP hindi lang nakabantay dito sa mga nagrarally, binabantayan din nila na makapasok yung ilang grupo. At saka yung INC din, dapat ipulis nila yung kanilang rang. Parang nasa ganon ay hindi sila mapasok ng mga infiltrator. May palatandaan dito, malalaman mo kung ibang grupo yung nandito Kaya nga ibang grupo itataboy ka rito. Yan. Maamoy naman yan kahit paano. Walang gulo. Hindi tahimik lang, pero yun lang. Medyo nakaranas tayo talaga. So wala ka bang naririnig, Edwin, kung hanggang ano oras ang INC niya? Hanggang ano oras kayo dyan? Walang binabanggit Alam mo, 3 oras from Quezon Avenue. Nakarating kami dito, 3 oras. Talagang tsagaan mong gabagay dahil sinubukan namin lumabas doon sa iba't ibang lusutan. Wala, talagang lahat ng sasakyan nakahinto dahil hindi na makadaan. Patungo dahil nga dito sa EDSA. Curious lang ako, Edwin. Wala bang abiso ang pamunuan ng INC kung hanggang anong oras mananatili dyan sa pamagitan ng text blast? Di ba may ganon na, Edwin? Parang may group chat. Yes, oo. Ay, kumukuha rin din ako ng info doon sa ibang nandito. Pero sa barangay wala pa namang ganong sinasabi. Ang haba, tukod na yun. Ano to, Main Avenue, Saan lugar to, ha? Wow. Grabing traffic dyan sa lugar na yan.
buong EDSA part ng Quezon City from Quezon Avenue hanggang doon sa may papuntang Makati, papunta naman dito. Yan medyo Ayan, apektado ng tukod na. Takin mo yan, no? Sa may VB Sullivan, no? Oh, di na gumagalaw. Ha? Eh yun nga, sana man lang yung southbound, ma-clear na yan, mag-focus na lang sila sa kabila. Kumbaga, yung southbound, ibigay na nila sa mga motorista. Ibigay na lang, oo, kawawa naman yung mga naipit dyan eh. Oo. Puno na doon sa northbound eh. Oo. Yung iba na dumarating, dito rin sila sa southbound naka-park. Oh, di pwede naman magsiksikan siguro sa northbound. Para may madaanan naman sa kabila. Ha? Eh, pare-pare naman tayong Pilipino eh. Ha? Yun, kanina. Oh, di ba? Kaso lang, Oh. mukhang hindi mo epekto yung pag-iusap. Oh. Ayun, bumalik na naman, nag-iusap na naman. Oh. Kasi nga, nagkakaroon na sa Hindi na nga sila binubuwag eh, magbigayan na lang. Wala nang permit eh. Wala nang permit. Magbigayan na lang. Oh. Sige, magbayad ka. Negosasyon, oo. Yung north at southbound nakakadaan naman. Oh. Kaso lang, kung apalag lang dito, pag dinidisperse sila, yun ang yun. Pero yung pagdaan, okay, nakakadaan naman. Okay. At kayo, dire-diretso na naman. Sige. Basta Edwin. walang gulo, walang problema yan. Saka Oo. magbigayan. Win-win Bigayan. solution ba? Yes. Ha? Ayun, umaambon. Umaambon Umaambon na. na naman dito sa lugar. Sige. Pero may halong init kaya dapat may panangga lang. Sige, Yan sige. Mula rito sa kaban ng EDSA, tapat ng EDSA People's Shrine, RS-23 Edwin Duque nagulat sa Lisa Rico na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edwin. Sinoche, partner. Samantala, puntahan naman natin ang sitwasyon sa paligid ng Mendiola at natili raw sarado ang daan para sa mga motorista. Mr. Noche Kakas, wala namang pagtitipon dyan sa bahagi na yan ng Mendiola, pero I understand matindi ang Yung bang sangan na yan, security. yung bang crossroads na yan sa Legarda, Mendiola, sarado ba yan? Tama ka dyan, Lakay, Ray at Romer. Recto. Maluwag sa tao yung sa mga naglalakad. Pero sa mga sasakyan, mahigpit, kumbaga sa matindi Sarado na. yung naranasang traffic. Dahil sa rerouting, no, bawal silang dumaan dito sa bahagi ng Mendiola. Yung etong Ayala Bridge, maraming nagtatangkang pumasok. Yung galing ng Carlos Palanca, gusto lalabas dito. Pero yung iba, hindi talaga yung mga nakamotor. Yung mga lumulusot talaga. Pagdating naman doon, pag akyat ng Ayala Bridge, babalik rin sila. Kaya, sarado. Dahil sarado. Sarado rin. Kaya yung iba talagang lalong-lalo na yung mga delivery rider, gusto talaga nilang lumusot pero wala rin sila magagawa kasi pagdating doon, sarado. Ang senaryo dito, walang nagrarally, maluwag naman itong mga kapulisan, very relax pa sila ngayon, pero yung gate kung saan papasok yung para sa papuntang Malacanang ay magdadagdag sila, lalong-lalo na dito sa may Ayala Bridge sa may Casal Street, yung Carlos Palanca. Maglalatag sila dito ng container van. Oh, parang nahagip nga ng camera mo yon. Kanina, nakita ko Kausap natin kanina si Brigadier General Arnold Tomas Ibay ng Deputy Regional Director for Administration ng NCRPO. Sabi niya, maglalatag sila dito ng karagdagan. Mas lalo nilang isasara itong bahagi ng Ayala Bridge. Dito pagbaba, kung galing ka ng TAP, pagbaba ng Ayala Bridge, kakanan papunta Malacanang, dito nila ilalatag yung container van para masiguro dahil meron din ditong mga concrete barrier, pero hinihintay na lang nila yung forklift, no, yung forklift para yan naman ang maglatag. May in place na dito yung container van. Ang problema, hindi naman kayang buhatin to ng mga kapulisan dahil So iwasan na lang yung lugar, Noche, iwasan na lang. dapat na iwasan na lang para hindi matrap. Lalong-lalo na yung mga nanggagaling ng Quiapo, dumaan ng Carlos Palanca, akala nila siguro makakalusot sila pero hindi, bawal pa rin pumasok, mas lalong naghigpit ang mga kapulisan, lalong-lalo na yung mga NCRPO personnel dahil nandito yung Malacanang Palace kung saan
ay naka-full alert pa rin yung kapulisan natin. Kaya doon sa mga motorista na nagtatangka na pasukin itong Mindiola, Huwag nang pasukin. Magtatangka. Huwag niyo nang tangkahin. huwag na nila tangkain. Alam mo naman na nakasara, papasukin mo pa. Talagang Pagka pinuwersa mo yung mga ganyan, alam mo na kung anong motibo. Di ba? kamot ulo ka, kamot ulo yung, o kaya baka posas ang aabutin mo. Ay, hindi naman siguro. Pakikiusapan ka lang. Ikaw naman, Noche. Pakikiusapan ka lang naman. Pag hindi kayang, katulad kanina, yung... Wala naman tayo sa military rule eh. Ikaw talaga. Pero hangga't maaari, iwasan na lang itong lugar para hindi na, para hindi magkapigunan yung mga pulis at saka yung kung sino yung magtatangka. Pero sandali, yung top sabi nyo, okay naman ang dali ng mga sakyan. Okay naman yung... Top sa may recto. Oo, sa may recto, kung galing ka ng Divisoria, sarado pa rin all the way itong pagdating ng Loyola, sa may Nicanor Cruz pa nga lang, ay Nicanor Reyes. At least yan, may sarado, pero hindi ganun katindi ang traffic. Unless doon sa may EDSA, sarado, pero matinding traffic. Oo, iniiwasan nila itong Mindiola. Ang problema din yung Lakay Ray at Romel, kakaunti ang bumiyahe ngayong umaga, ngayong hapon na to dahil yung iba kanina nakaranas ng traffic. Wala na. Nag-half day Hindi na lang. sila, nag-half day. Noche, naitanong mo ba kay sa direktor ng MPB kung sila ay nakatanggap ng mga impormasyon na may mga grupo na magtatangkang Mayroon bang magtungo intel? dyan sa Mindiola? Nabulaga talaga sila kanina, no? Nag-immediate deploy yung ang MPD, and then sabi kanina ni Brigadier General Arnold Tomas Ibay, protocol kapag merong nangyayaring rally sa ibang lugar na hindi alam. Talagang protocol ito. Kasama ito sa protocol nila na pangalagaan at i-secured itong Malacanang Palace. So whether may info or wala, talagang nakalatag yung mga ganyang precautionary measure. Oo, yun, nakatama. Nakalatag ng precautionary measure dahil alam naman natin na kahit sa EDSA, malayo yan dito sa Maynila, malayo sa Malacanang, pero protocol pa rin ng PNP na baka sumiklab rin dito dahil itong Mindiola ay talagang critical yan. Lugar ito kung saan nagsasagawa na malimit nagsasagawa ng rally. At sabi nga rin kanina ni Brigadier General Ibay, protocol, sila isi-secure itong paligid ng Malacanang, kaya nga hinarangan nila yung Ayala Bridge. Hinarangan ng container, may mga kapulisan, pati yung mga lusutan kung saan-saan makakapasok papuntang Malacanang, bantay sarado ng mga kapulisan yan dahil sinisiguro nila. Kaya nag-iikot si Brigadier General Ibay, nag-iikot sa mga latag ng police personnel. Sa liwasan ba, Noche, meron bang pagtitipon? Wala na, no? Liwasan? Wala namang Wala na. pagtitipon. Pero kanina umaga meron. Okay. Dito sa Mindiola, wala rin. Alright. Sige. Okay. Dito sa may recto, walang nakalatag. Yung liwasang Bonifacio lang kaninang umaga, pero batay sa ating nakuha impormasyon, yung mga tao doon sa liwasang Bonifacio ay tutuloy daw doon sa EDSA. Yun ang ating nakuha impormasyon doon sa mula doon sa hanay ng mga Thank Ano yan, Noche? May exam po sana. Tapos hindi po ako makadaan kahit doon po sa kabila. saan kayo nag-aaral? Anong school? Adamson po. Adamson. Kasi po yung exam ko, mahuhuli na po ako Nako. Ayun lang. Umikot na lang ho kayo, ate. Ito saan? Ito. Ikot na lang. Exam sa Adamson. Anong Nakasasakyan ba yan? Naka-motorsiklo, Naka-e-bike po ako. Naka-e-bike. Saan ka E-bike. galing? Nagpalakan niya. Sa Malod, Malacanang? Wala na ba ibang madadaanan kundi dyan? Alam ko marami naman daanan dyan puntang Adamson. Lahat. Ano oras yung exam mo sa Adamson?
Dapat pa po kanina pa po. Wala na. Ako, talagang late ka na. madaanan. Alauna pa po. Wala na. Siguro naman Madaanan sa may Espanya. Wala ayan. po madaanan. Sigurado naman mabibigyan ng consideration niya ng kanyang professor. Correct. Hindi naman gusto nung estudyante na magkaroon ng aberya eh. Sa DCRS, ano yung panawagan nyo? Pakiusap nyo ngayon sa professor ninyo. Prof. Sir, baka naman po magka-consultation po kayo sa akin. Special exam na lang ho. Yes. Sobrang wala na po madaanan. Kanina pa po kami. Kanina pa po ako paikot-ikot dito. Wala po madaan. Sige. Ay, Iyak. makakaunawa naman ng professor niyang estudyante na yan. Estudyante. Yun, Sige. nakakaawa din, ano? Umiiyak na yun. Nagulat nga ako dahil habang ako yung nagre-report. Kung yan kung yan ay epekto nung nasarhan dyan sa area ng Menjola, what more yung mas maraming naperwisyo nung nasarhan ng EDSA. Wala na talaga siyang mapupuntahan, wala na siyang madadaanan. Dahil lahat nakalatag yung barikada. Sana, nakiusap nga, sabi nga niya itong estudyante nito, ay sana magbigay na lang ng konsiderasyon yung kanyang professor na magpa-exam uli. Para naman, Maunawa ng professor yan. Okay. Pasado Sige. alauna pa. Sige, Noche. Sitwasyon. Traffic na rin ang commercial natin dito. Traffic. So, heavy traffic na rin. Umuulan, nagbabadya ng bumuhos yung ulan dito sa bahagi ng Menjola, particular na dito sa may Ayala Bridge, lungsod ng Maynila. Balik sa inyo, dalawa. Thank you, RH27 Noche Kakas. DZRH Special Coverage. Pilipinas ang oras, alas 2:44.